Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel, sa bagong channel po natin. Ito po ang Pilipinas Paranormal Activity na magbibigay lang po sa inyo ng konting hint o kaalaman tungkol po sa paranormal. Ang salitang paranormal ay tumutukoy sa mga karanasang hindi maipaliwanag ng agham o lohika. Sa Pilipinas, malalim ang pagkakaugat ng mga paniniwala sa mga nilalang at pangyayaring paranormal, mula sa mga kwento ng multo hanggang sa mga engkanto, aswang at espiritu ng kalikasan. Layunin po natin sa paksang ito na alamin at unawain ang mga karanasang paranormal sa konsepto ng kulturang Pilipino at ang epekto nito sa kamalayan at paniniwala ng mga tao. So, ang layunin ko po ay ipaliwanag ang kahulugan ng paranormal sa konsepto ng kulturang Pilipino, matukoy ang mga karaniwang uri ng paranormal sa karanasan sa Pilipinas, masuri ang mga testimonya o anekdotal na ebidensyang nag-uugnay sa paranormal, maunawaan ang epekto ng mga paniniwalang ito sa lipunan, lalo na sa paniniwala, ugali at tradisyon ng mga tao. At siyempre higit sa lahat, mabigyan ng pansin ang papel ng media, relihiyon at katutubong paniniwala sa pagpapalaganap ng ideya tungkol sa paranormal. So may mga uri po ng paranormal na karanasan sa Pilipinas. So meron po tayong multo o kaluluwa. Karaniwang ang mga espiritu ng yumao na hindi pa matahimik. Lokasyon tulad ng lumang bahay, ospital, punenarya at abandonadong lugar. Siyempre halimbawa na po dyan yung lagi natin nakikita. White Lady ng Balite Drive, mga multo sa koridor. At marami pa pong kwento tungkol sa mga kaluluwa. Meron din po tayong elemental o engkanto. No? Mga espiritong natural tulad ng duwende, kapre, tikbalang at diwata. Madalas ay may kaugnayan sa kalikasan at nangangailangan ng respeto. Siyempre, ang paniniwala po natin dyan, bawal magputol ng puno ng walang paalam o minsan tabi-tabi po. Meron din tayong aswang at ibang halimaw. Pinaniniwalang may kakayahang magpalit anyo at kumain ng laman loob ng tao. Kadalasang sinisisi mga biglaang pagkamatay o pagkakasakit sa baryo. Ang mga uri nito kagaya ng manananggal, sigbin, tiyanak. Meron tayong posisyon o pagkakapasok ng masamang espiritu sa isang tao or na-possess. Madalas na ikinakabit sa relihiyon, lalo na sa Katoliko, karaniwang sintomas, pagbabago ng boses, lakas, pananalita ng ibang wika. Siyempre, meron tayong solusyon, no? Yung exorcism o dasal ng pari, at siyempre, tulong din po ng ating mga albularyo. Premonition at ESP or extrasensory perception. Kabilang dito ang panaginip na nakakatotoo, pakiramdam na may mangyayari o telepathy. Madalas kinukwento ng mga matatanda bilang kutob. So, sa kultural at panlipunang aspeto, malaki ang impluwensya ng relihiyon, Katoliko, Islam, at animism sa paghubog ng paniniwala tungkol sa paranormal. Ang mga paniniwala ay bahagi na ng folklore, at oral tradition. Pinapasa mula sa henerasyon sa bawat henerasyon. May epekto rin to sa pagdidesisyon ng tao. Halimbawa, iwas sa pagputol ng puno, magsira sa punso, at hindi paglalakad sa gabi. Nagiging inspirasyon sa sining, pelikula, panitikan ng bansa. Bagamat walang konkretong ebidensya na siyentipiko nagpapatunay sa mga karanasang paranormal, hindi may tatangging bahagi na ito ng kasaysayan natin.
kultura at kamalayan ng mga Pilipino. Ang magkwento ng kababalagaan na hindi lamang nagpapakaba, kundi nagbibigay rin ng koneksyon sa ating mga ninuno, paniniwala at pananampalataya. Ang pagtutok sa mas malalim na ethnographic studies tungkol sa mga paniniwala sa kababalaghan, pagtangkilik sa mga lokal at alamat bilang bahagi ng edukasyong kultural, masusing pagsusuri gamit ang agham sa mga ulat ng paranormal para maunawaan kung may batayan ito sa realidad. So, ayan po ang mababahagi ko sa inyo tungkol po sa paranormal. So, kung may mga question pa po kayo, i-comment nyo lang po. Kung may mga karanasan po kayo na gusto nyo pong ibahagi, i-message nyo lang po kami at makikipag-ugnayan po kami sa inyo. At kung gusto nyo naman po na magpa-tarot reading, picture reading, at kung ano man po na tulong pa ang inyong gustong makuha, ito po ay libre. Kaya kung ako po ay inyong pahihintulutan na pumasok sa inyong buhay, maaari po kayong mag-subscribe sa ating mga channels. So, gagawa na rin po tayo ng channel sa TikTok na meron na rin po. Facebook, meron na rin. Sa PureTuber, wala pa. Dito sa YouTube, ito, nagsisimula pa lang tayo. Ang lahat po ng ating serbisyo ay libre. Okay? Wala pong bayad. Pero kung may mga senaryo na medyo mahirap at alanganin na kaya naman nating gawin, kami po ay humihingi po ng donasyon. Kahit magkano po, wala po kaming perang hinihingi o dinideklara kung magkano. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayan. Hindi pa po ako perpekto sa larangang ito ng pagbi-video. Saan tayo ngayon? Sa antas lang tayo ng baguhan lang tayo sa pagbibideo sa paggamit ng online platform. Okay. Maraming salamat po. Ito po muli ang Pilipinas Paranormal Activity.